Ganito kumilos ang dyablo. Nakikita nyo po yan mga kaibigan, mga kapatid. Yan ay isang ilustrasyon na kung paanong kung ikaw ay isang mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo at hindi ka nag-iingat sa mga bagay na mundong ito, na hindi mo alam yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na paborito mo, na siyang patuloy mo pa rin ginagawa kahit na mananampalataya ka na hindi naman yan yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo namamalayan, nakukuha na sa'yo ng dyablo yung mga importanteng bagay na kalooban ng Diyos na hindi mo na nagagawa. Dahil bakit? Nagpo-focus ka na sa mga bagay na hinahain at pinapain sa iyo ng dyablo ni Satanas. Maraming mga Kristiyano ay nagiging panatag na lamang pagdating sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos ma-receive ang ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos nilang sumampalataya, ay okay na sa kanila yung kaligtasan at wala na silang balak gawin pa sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanila. At hindi mo mamamalayan dahil hindi ka marunong mag-ingat, hindi ka marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, at lalo pa, hindi ka rin nagbibigay ng oras para sa Panginoon, ay dyan ka unti-unting madadaya ng kaaway at hindi mo na lang mamalayan. Ikaw ay nagpapatuloy na, pero yung puso mo ay malayo na sa Panginoon at yung kalooban ng Diyos ay hindi mo na nagagawa at ikaw ay nakapokus na lang sa mga bagay na makamundong ito at sahain ng dyablo sa'yo. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan yung layunin ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid. Yung nakawan ka sa oras mo sa Panginoon. Nakawan ka na imbis na yung mga nagagawa mo pa ay yung para sa Panginoon, yung nakakalugod sa Panginoon ay hindi na. Kundi yung mga bagay na nalulugod ay yung kaaway ng Diyos at hindi ang ating Panginoon. Nanakawan ka niyan, yung tipong ikaw ay nahihili na at ikaw ay nalalambing na ng sanlibutan ito. Na tipong ikaw ay mas marami pang nabubuhos na oras kaysa sa Panginoon. Mas malaya mo pa nagagawa yung mga bagay sa internet, sa Facebook, sa YouTube, o kung ano pa mang pinagkakaabalahan mo na hindi mo namamalayan, mas nabibigyan mo na ng oras yan kaysa sa Panginoon. Ninanakawan ka na ng oras ng dyablo, hindi mo pa namamalayan. Pagdating sa prayer meeting, pagdating sa Sunday, inip na inip ka, pero mas excited ka pang buksan yung Facebook mo kaysa magbukas ka ng Biblia. Mas marami ka pa nagagawang scroll kaysa magbukas ng pahina ng Biblia. And to kill, papatayin yan yung iyong nagniningas na pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka nagbantay, pag hindi ka nagmatsyag, dahil sinabi rin ng Biblia, ang dyablo ay parang layong umuungal at yan ay nag-aabang lang ng masisila. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa mag-aayos sa Panginoon, marami na nga mga mananampalataya kahit na sila ay nagtutuloy sa Panginoon ay minsan nagkakaroon pa ng pagkakataon na sila ay nasisila pa ng dyablo. Paano ka pa kung ikaw mismo sa iyong sarili, hindi mo man lang mailapit ang sarili mo sa Panginoon? Mahina na ang iyong prayer life, hindi ka na palabasan ng Biblia at hindi ka pa masyado nag-attend sa gawain ng Panginoon. Kamusta ka? Lalo ka na lang madadaya at papainan ng kaaway at ikaw naman wala kang kamalay-malay at nagugustuhan mo na ang mga bagay ng dyablo. And to destroy, walang ibang gustong gawin ng dyablo sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na sa ating mga mananampalataya, kundi wasakin, sirain ang ating buhay. May mga pagkakataon nag-uumpisa yan sa pamilya. Wawasakin ng dyablo ang pamilya mo. Minsan may mga pagkakataon yung mga tatay mag-iingat kayo, papainan pa yan ng babae at ikaw naman pag nahulog ka sa pagkakasala sa babae, tignan mo dyan mag-uumpisa ang pagkasira ng pamilya. Walang ibang gustong gawin ang dyablo kundi wasakin ang ating buhay. Yan ang gusto niya dahil tayo ay meron ng relasyon sa Panginoon. Gusto niya tayong sirain, wasakin. Walang magandang gusto ang dyablo sa atin. Tatandaan nyo, ang dyablo hindi napapagod na pagurin ka. Kaya kung ako sa'yo, kung ikaw ay nagkakaroon na ng pagod pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, mag-isip-isip ka dahil ang kaaway ay hindi yan nagpapahinga para sirain at wasakin ng iyong buhay. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ito yung mga bagay na kailangan nating gawa bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon para maiwasan natin ang mga bagay na pinapain sa atin ng dyablo at maging aware ka at alam mo yung mga devices ng dyablo. Unang-una, ikaw ay mag-submit sa ating Panginoon. Dapat buong puso, hindi kalahati, hindi latak lang yung para sa Panginoon, kundi buong-buong sarili mo. Ipresenta mo sa Panginoon at sumunod ka
ka sa kalooban ng Diyos dahil yung pagsasubmit ng isang tao ng buong buo sa ating Panginoon ay diyan ka pagtitibayin ng Diyos. At sinabi diyan, resist the devil. Ibig sabihin, kung ikaw ay may buong pusong nagsasubmit sa ating Panginoon, bibigyan ka rin naman ng kakayahan ng ating Diyos na mag-resist sa mga gawa ng kaaway. Pero ikaw yan, kaibigan, kapatid, nasa iyo yan kung ikaw ay talagang susunod sa ating Panginoon upang ikaw ay makagkaroon ng pagre-resist sa mga bagay at mga instrumento ng dyablo na ginagawa sa ating mga buhay. At anong sabi diyan ng Biblia? And he will flee from you. Lalayuan ka ng dyablo kung nakikita sa iyong buhay na ikaw ay patuloy, na ikaw ay nagsasubmit ng buong puso sa Panginoon, nagre-resist ka sa mga gawa ng kaaway. Lalayasan ka ng dyablo. Pero kamusta ka? Paano ka, kaibigan, kapatid? Kung ikaw ay hindi ka nagsasubmit sa Panginoon, hindi mo makakayanan ma-resist ang dyablo. Kaya hanggang ngayon, marami mga Kristiyano ay nalalaglag pa rin sa mga devices ng kaaway. Dahil bakit? Wala silang matibay na pundasyon dahil hindi sila fully submissive sa ating Diyos. Pagdating sa Bible reading ay hindi na nga mabigyan ng maayos na oras. Pagdating sa mga prayer life, hindi na rin nabibigyan ng maayos na oras. Pati naman yung pagsamba sa Panginoon ay hindi na rin napapansin at mas nagbibigay pa ng oras at halaga sa mga bagay ng mundong ito. Kaya maraming Kristiyano ay mabilis na lamang mahulog sa mga patibong at pakana ng dyablo. Kaya kaibigan, malinaw ang Biblia. Mag-fully submit ka sa ating Panginoon. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Gawin mo yung tama at nararapat na bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. At makikita mo na ikaw ay kaya ng makatindig sa mga gawa ng kaaway. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.